Kamusta po? Welcome sa ating Morning Habit, Kape at Kwento, Episode 3, Praise Ya! Sa ating mga viewers sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFW around the globe, kamusta na po? Dalangin na sa maayos at ligtas. Episode 3 po tayo. Lumaganap ang kasalanan dahil sa kasamaan ni Lucifer, no? O lumaganap ang kasamaan dahil sa kasalanan ni Lucifer. Simula po tayo sa halamanan ng Eden. Genesis 2:4. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon namang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilikha. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin. At masarap ang bunga sa gitna ng halamanan. Naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Iniligay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin. Ang bungang yun, mamamatay ka kapag kinain mo. Matapos gawin ang lahat ng ito, sabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong na angkop sa kanya. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat noon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inalapit sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ang aking laman, buto ng aking buto. Sapagkat sa lalaki nagmula siya, babae ang itatawag sa kanya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y magiging isa. Sa ganun, kapwa sila'y hubad, gayunman hindi sila nahiya. Sa halamanan muna tayo ng Eden. Dito naganap ang paglikha ng Diyos sa tao, sa verse 7. Binigyan ng Diyos na mataas na pagpapahalaga ang tao sa lahat ng kanyang nilikha, upang mamahala, upang pangalagaan at pagyamanin ang lahat ng kanyang nilikha sa lupa. Ang tao ay may identity ng Diyos. Sa Genesis 1:27, kawangis kalarawan. Kaya ang buhay ay dapat hindi minamani-mani lang, or sabihin natin kesera-sera, whatever will be, May layunin ang Diyos, may plano ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya dapat ang tao nagpapasakop at nagpakukumbaba sa harapan ng Diyos. Nagbigay ng tagubili ng Diyos kay Adan. Verse 16 and 17, direct niyang inutos na kay Adan na huwag kang kakain nung bunga na yon. Ibig sabihin ng dalawang beses na huwag, madiin at mahigpit na pag-uutos. Sa ating mga Kristiyano, minsan hindi natin nabibigyang halaga ang salita ng Diyos kasi may mga personal tayong iniisip, may mga personal tayong pangarap, may personal tayong gusto mangyari sa buhay natin, Kaya medyo wala tayong atensyon sa salita ng Diyos. Kaya Panginoon, patawarin mo po ang tao na iyong nilikha kung minsan ganun ang kanyang pag-uugali sa iyong harapan. Kailangan natin humingi ng patnubay ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay Kristiyano, hingi tayo ng patnubay ng banal na Espiritu upang ang salita ng Diyos ay itinatanim natin sa ating puso, inilalagay natin sa ating isip. Nilalasahan natin ang salita ng Diyos upang pag may pagkakataon na natutukso tayo at nanghihina tayo sa buhay na ito, meron tayong paghuhugutan. Ito ay ang salita ng Diyos. Amen. Nagkasala ang tao.
Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ng babae, hindi naman. Pinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna noon. Pag kami raw ay kumain sa bunga noon o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kayo'y kakain ng bungang yon ay magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman niyo ang mabuti't masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nun. Nabuo sa isipan niya na mabuti na maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kinain yun. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. At ngayon nagkaroon sila ng kaalaman at pagkaunawa matapos kumain nun na sila pala ay hubad, no? Kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawa nilang panakip sa kanilang katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kakahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Asan ka? Asan ka?" "Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," wika ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi po pinakain po ako ng babaeng ibinigay mo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo namang ginawa yun?" Sabi ng Diyos sa babae, "Mangyari po nilinlang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain," tugon niya. Yan. May kaparusahan ang mga ito sa harapan ng Diyos, no? At ginawad ang kaparusahan sa kanila. At sabi ni Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa may parusang dapat na tanging ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat." Sa babae naman, sinabi ng Diyos, "Sa iyong pagbubuntis, ikaw ay mahirapan, lalo't kung sumapit ang iyong pagluluwal." Kaya pala, ang babae, ang kanyang kabilang kamay at paa ay nasa hukay, no? Nanganganib ang kanyang buhay pag siya ay nagluluwal kasi sinumpa siya ng Panginoon. At sa lalaki naman, no? Ito ang sabi ng Diyos, "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yung bungang bawal sa nangyaring ito ang lupang taniman, aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. No? Upang mag-ani ang iyong bukirin, magpapakihirap ka hanggang sa malibing, yamang sa alabok ka, nanggaling doon ka rin babalik." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang magiging ina ng sangkatauhan. At ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng damit na yari sa balat ng hayop. Hindi na yung dahon, hindi na yung igos, kundi binigyan na sila ng Panginoon ng balat ng hayop. No? Pinalayas ni Yahweh ang tao sa halaman ng Eden. Katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama, hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halaman ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden, naglagay siya ng bantay na kerubin, naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Hallelujah. Nang magkasala ang tao, nagtago siya sa Diyos. Tayo rin, alam natin sa sarili natin, no? Pag nagkakasala tayo sa Diyos, nahiya tayo. Nahiya tayo. Tumatalikod tayo. Lord, may kasalanan ako pasensya na po. Lord, nagkasala ako Lapit tayo sa Diyos.
Lapit tayo pag nagkakasala tayo. Balik muli tayo sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. No? Na-emosyon kami. Naging mataas ang aming emosyon. Nagkasala kami. Minsan, ang tao, pag nawawala na ang konsensya, namamanhid na sa kanyang mga kasalanan. No? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit. No? Mga bad habit na ginagawa, pag-iinom ng walang humpay, paninigarilyo, pagdodroga, pag-aabuso sa katawan, mga kasalanang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ayaw ng Panginoon yan. Napapahamak tayo. Mataas ang pagkalika sa atin ng Diyos. Kaya ang buhay hindi pwedeng mani-maniin lang. No? Lumaganap ang kasamaan dahil sa kasalanan ni Lucifer. Doon sa langit, naghimagsik sa Diyos si Lucifer, nagrebelyon, nagkaroon ng pride dahil sa kanyang kagandahan, pagmamataas. Dito naman sa lupa, nagawa niyan din langin si Eva at tuksuhin, no? Ang naging kasalanan ng mag-asawa sa harapan ng Diyos, pagsuway o disobedience, di pagbibigay ng atensyon sa salita ng Diyos, at ambisyon. Makikita natin na parehas ang kasalanan ni Lucifer at ni Eva. Si Lucifer nais pantayan ng Diyos, no? Si Eva naman nais maging marunong o maalam sa sarili niyang kagustuhan. Sabi ni James, ito ang karunungan galing sa Diyos. James 3:13. Oh, hallelujah. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa, ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Nais mo maging marunong sa harapan ng Diyos? Maging mapagpakumbaba ka. No? Sabi nga, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Nais ng Diyos na ang tao na kanyang nilikha ay maging maayos sa buhay na ito, lumakad sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, no? Hallelujah. Para hindi tayo napapahamak. Tignan mo, ang dalawang mag-asawa, hindi attentive ang salita ng Diyos sa kanila. Sinabing wag. Ngunit si Eva naging mas marunong. Sabi niya, parang masarap maging marunong, no? Ayan, napahamak tuloy sila sa sarili niyang kagustuhan. Mag-iwan po ako ng verse for today. Think about this. Sa Isaiah 1:18-20. Basahin po natin. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na mapapahamak at mamamatay kayo. Ito ang sabi ni Yahweh. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang kanyang nilalang. Hindi nais ng Diyos na mamatay ang kanyang nilalang. Kaya sabi niya dito, tara, usap tayo. Ano ba ang mga kasalanan na yan? Gaano ba karami ang mga kasalanan na yan? Kung magpapakumbaba ang tao sa harapan ng Diyos. Naglaan ang Diyos ng pantubos ng ating mga kasalanan si Jesus sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakakaraan. Tara, manalangin po tayo. Talikuran natin. At sabihin natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Siya ay mabuti at handang magpatawad sa atin. Panginoon, sumabay kayo sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat. Isinusuko ko po at tinatalikuran ang mga kasalanan aking nagawa sa iyong harapan. Maraming salamat dahil nais mo po na hindi kami mapahamak dahil mahal mo kami at ikaw ang lumikha sa amin. Humihingi kami ng tawad sa iyong harapan sa oras na ito sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Maghari ka, Panginoong Jesus. Naglaan ka ng iyong buhay, ng iyong dugo para linisin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Maghari ka. Pangunahan mo po kami upang hindi kami mabigo at kami ay magtagumpay sa buhay na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Stay blessed.
The Lord is with us. Shalom. Until next episode. Bye-bye. Ingat po.